So, ayun mga mare ko, ang daming tanong ng ilan, na ginawa ko ng lahat ginagawa ko na, pero bakit hindi pa rin nagbabago yung account ko? So, bakit wala pa rin improvement? Kasi hindi ka marunong gumamit ng analytic data. Ayan yung analytic data mga mare ko, kung saan mo makikita lahat ng strategy na pwede mong gawin. So, ito sa analytic data, kailangan mo siyang malaman at tapusin mo yung video na to kung gusto mo umangat yung standing ng account mo mga mare ko. So, why analytic data? It's very important. Sinulat ko na siya para hindi ako malilito, kaya intindihin mo yung mabuti yung sasabihin ko, kasi hindi to para sa akin at effective to sa akin, at kung gagawin mo mas effective to sa'yo. So, iyon. Malalaman mo sa mga video mo yung effective. So, ayan sa analytic data ko, grabe. Nakikita nyo 10k views. First time lang yan nangyari sa account ko. So, nalalaman ko na kung paano ko ihuhuk yung audience, kung ano pa yung gagawin. Siyempre, sa ginawa ko yung video, gagawa pa ako ng mas maraming video na katulad niyan. At the same, kung paano ko siya ginagawa, kasi mas alam ko na kung ano yung kailangan ng audience, alam ko yung audience ko, ano yung hinahanap ng audience ko, effective yung hook na ginamit ko sa videos na yan. So, strategy mo na yan mga mare ko. And then the second, maiintindihan mo ang audience mo. Ayun nga, sabi ko, maiintindihan mo yung audience mo, yung posting time. Ayan, may viewers dyan kung anong oras ka dapat mag-post. Meron dyan, iba-iba tayo ng analytic time. Alam mo yung oras mo na mas marami kang audience, yung location, yung edad, kung ano yung mas maraming nanonood sa'yo, nasa analytic data mga mare ko. Parang ganyan lang, parang ganito lang yung tanong na yan eh. Post ka ng post, nagpa-power posting ka, ginagawa mo na lahat, pero hindi ka gumagamit ng analytic data. Nonsense. 'Di ba, Marco? Nonsense siya. Walang silbi yung pinagagawa mo, kahit 80 posting ka pa per day, 40 posting ka pa per day. Kaya sabi ko sa inyo, paulit-ulit, hindi na effective yung power posting sa akin, kasi sinusundan ko yung analytic data, pero grabe talaga improvement. Kitang-kita nyo naman. And then, yung growth strategy, prioritize more viewers. So, ayan, pinoprioritize ko siya sa mas maraming viewers, kung saan siya mas nag-trending, mas maraming benta. Biruin nyo, this month of September, 100 plus sold. Nung June din, ganun, 100 plus sold. And then, mas marami ngayon na naka-shop ads pa yon ni seller. Naka-shop ads siya ni seller. Kung dahil sa analytic data na sinusundan ko, mas malalaman ko yung strategy na kailangan ko na i-post yung video na to. Like, kunwari, nag-post kayo, ba diba? Pag-post nyo ng video na yon, na-click nyo, tapos kaka-post nyo pa lang, ilang oras pa lang, or ilang minutes pa lang, ang dami ng viewers, o gagawa na ulit kayo ng panibagong video na katulad nun. Pero, ibahin nyo lang yung way, ibahin nyo yung pwesto, ganun. Pero ulit-ulitin nyo yun mga mare ko. Ulit-ulitin nyo yun. Kasi yun yung pinaka-strategy nyo eh. Yun yung pinaka-effective sa viewers nyo. So, no-hook nyo na agad yung viewers sa sinabi nyo yun. Kasi nga, important yung 3 seconds hook para mag-stop scrolling yung audience nyo. And then, check improvement consistency. Sa analytic data mo makikita yung overview, content, viewers, yung mga followers. Kung sa mga pinupost mo ang video is may saysay, nakaka-engage ba siya, may nakaka-relate ba yung pinopost mo dun sa experience ng audience mo, may nagpa-follow pa ba sa'yo, or bakit napapatanong, bakit wala na nagpa-follow, bakit nag-stop na yung viewers, ba't bumababa? Sa lower views, normal lang yan, kasi nga million of affiliate na ngayon, na hindi naman talaga marunong mag-affiliate, is affiliate na. Pero as affiliate, sa bagong update ni TikTok, sobrang daming rules, kahit gaano ka pala kahit gaano ka pa kalupit, alam mo yung violation, alam mo yung rules. Nagmamagic talaga si TikTok. Meron siyang violation na hindi mo alam kung saan kinuha. Na-experience ko last ng bagong update, 8 violation agad in one video. No update, no email, no ang tawag dito, important details kung bakit ako naka-violation ng 8 violation points sa isang video. So, kahit anong sobrang ingat mo, talaga mababiolate ka dito sa TikTok. Kaya, yung mga katulad niyan, may 10k views o wala siyang violation, so tama yung ginawa ko, ganito ganun, nakakapag-engage, may 3 seconds hook, yung viewers ko, dire-diretso, gawa lang ako ng gawa ng content about yan. And then, sobrang consistency. Yun yung sinasabi dito na always check your analytic data and improvement consistency. Kunwari, nagawa ko na yan. So, i-improve ko pa ganun. I-improve ko pa yung ginawa ko diyang video. So, sa mga videos na pinagagawa nyo, wala
wala na nga siyang nahuhook, wala na nga nakakakuha ng viewers, pero tinutuloy-tuloy nyo pa rin yung video, hindi siya engaging, nonsense. Okay, nonsense siya. So, number 5, mas madaling kumuha ng brand deals dahil tinitingnan ng brand ang analytic mo. So, sa mga brands, mga Mariko, nakikita nila yung analytic data ng account mo. So, kung very engaging, mas marami ka nakuha na viewers, mas maraming viewers, or ang tawag dito, yung mga audience mo, nakikita nila yan, mas madali ka kumuha ng ng brand deals. So, may message sa inyo. So, experience ko na yan, mga Mariko. And then, ayun yung lagi kong sinasabi, Mare. Kahit mag-post ka, kahit mag-power posting ka, kahit madami ka ng alam, okay, may alam ka na, alam mo na yung ganito, may alam mo na yung ganyan, never stop learning about the TikTok affiliate kasi mas marami pa tayong kailangan matutunang strategy. Marketing, affiliate TikTok marketing, sobrang importante niyan, mga Mare ko. Hindi ka lang basta nagbebenta, hindi ka lang basta alam mo yung product, kasi yung product mo, binibenta din niya ng million of affiliates. So, pares na kayo ng product na pinopromote. So, ang kailangan mo dito as affiliate is strategy. So, may nagtatanong sa akin, paano ko ba nabebenta yun na umabot ako ng hundreds na? So, gusto ko umabot ako ng 200. Gusto ko ma-reach pa yun. So, ano bang kailangan? Nagla-live ba ako? Ganyan. Hindi po ako nagla-live kasi nahihiya ako kapag nagla-live ako tapos lumalabas yung mga kilala ko dun sa live section, na mga comment section sa live. So, hindi talaga para sa akin yung live kasi medyo kahit kahit ganito yung makapal yung face natin, mga Mariko, so nahihiya pa rin ako mag-live. And then, ayun, always check your analytic data. At saka yung proper engagement na ginagawa ko na pag dumaan to, kahit gaano pa katagal, tapusin mo. Pag tips, kasi thousand of affiliate na nagbibigay ng tips, pasok dito, labas dito, kaya hindi ka nag-grow kasi hindi mo siya ina-adapt sa sarili mo. Ganun siya, mga Mariko. So, lahat na dumadaan sa videos mo, tatapusin mo siya, ipa-follow mo siya, mag-i-engage ka, mag-iiwan ka ng bakas kasi points yun ang points, mga Mariko, para mas mabilis tumaas yung engagement mo dito sa TikTok. Hindi ka magiging bot sa kanya kasi marunong ka makipag-engage, makipag-communicate sa mga audience mo. Ganun yung atake. So, kung may natutunan ka, pa-follow na din ako.